Ayan guys, so ito na naman ulit ang anothers na videos na naman natin ngayon. So ayan, so ngayon ay nagbura na muna tayo sa storage ngayon kasi guys nag-video ako kaganina ng ganito. Yung storage ko lang ay nasa 10 minutes lang, pero nagbura tayo. Ayan guys, so naging ano yung storage natin, naging 27 minutes and 18 seconds. So ayan, so nagbura tayo ngayon guys. So ayan, so nakauwi ko lang pala guys galing school. So Monday ngayon, December 15. Ayan, December 15 ngayon, it's Monday. So nakapasok ako kaganina. Ayan, so ngayon pala guys ay dito na tayo ulit. So ayan, dito ulit pala tayo. Ano ba yan? So dito ulit tayo ngayon sa GEMDA. So balik-aral ulit tayo dito sa ano natin ngayon, sa pinapractice natin lagi na mathematics na subject. So ayan, so GEMDA's rule ulit tayo ngayon. So maiba na tayo ditong ano problem. So ayan, sa number 1 may mga dalawang may dalawa na tayong ano dito, exponent, tapos may isang parenthesis, tapos bracket. Tapos dito naman sa number 2 ay may dalawa rin tayo ditong ano, exponent na number 2, tapos meron tayong ano, dalawang operation sa loob ng parenthesis, tapos tatlong number, tapos ito yung bracket natin. So paano natin yan masosolve? Ano ba yan? Paano natin yan masosolve ngayon guys? So ayan, so ayan guys ha. So wag tayo mag-alala, masosolve natin yan. So ayan, so hanggang 2 items lang muna tayo. So 1, 2, 2. So ayan, 1, 2, 2. So ito guys, ito na yung ano natin ngayon, iba na. Ayan, iba na yung example natin. Ayan, so ang gagawin natin dito ganito lang kasi ang gagawin natin sa GEMDAS. So pag meron kasing ano ano ba yan, exponent. So pag merong exponent sa loob ng parenthesis, ang uunahin natin doon yung ano na muna, yung exponent, kasi nasa loob siya ng parenthesis pero kahit wala namang ding exponent sa loob ng parenthesis, nasa labas siya, ang uunahin natin doon ay yung nasa loob na muna ng parenthesis. So kasi GEMDAS kasi yan. So ayan, GEMDAS rule. So katulad nitong nasa number 2, kasi wala dito sa loob ng parenthesis yung exponent natin, nasa labas. So ayan, nasa loob pa ng bracket yung ano natin, yung exponent natin, pati itong nasa labas ng bracket din yung ano, yung 3 squared natin, o tinatawag natin ay ano, 3 power of 2. So ayan, ayun ang tinatawag nating ano, exponent. So ayan, so wag na natin to patagalin, kaya dahil umabot na tayo ng 3 minutes dito. So ayan guys, so magsimula na tayo sa number 1. So ang sinasabi ulit dito, so meron tayo ditong ano, so wag natin sasabihin, ayan yung bracket natin, wag natin sasabihin yan. So ang sasabihin natin ay open the parenthesis. Ito na so open the parenthesis, number 1 tayo, open the parenthesis, 5 plus 3 squared, close the parenthesis, minus 2 squared divided by 2, tapos times 4. So ayan, so ano yung uunahin natin dito? So ayan, ano yung uunahin natin? Syempre yung exponents, kasi nasa loob yan ng parenthesis. So ayan, yun na muna yung uunahin natin. So ayan, so baba tayo dito ng ano, ng isang bracket. Hindi kasi makita, no? Nakikita nyo naman, diba? Yan, nakikita nyo. So isulat natin yung parenthesis. Ayan, uunahin natin yan. So ayan, so ito guys so 3 squared, ano yung gagawin natin sa exponent na 3 squared? So gagawin natin siyang 3 times 3, so ganun pa rin siya. So ang magiging sagot dun ay 9. So ayan, 9 lang. Madali lang naman din to Ayan, so ikopyahin pa rin natin yan. Ayan, kopyahin pa rin natin. Divided by 2, close the brackets, times 4. So ayan, so meron na tayo ditong ano, close the parenthesis, 5 plus 9 minus 2 squared divided by 2 times 4. So ayan, so ano yung uunahin natin dito? Ano na yung uunahin natin, kasi natanggal na natin yung exponent, yung nasa loob ng parenthesis. So ayan yung
5 plus 9. So ayan, 5 plus 9. Maglagay ulit tayo dito ng bracket. So ayan, kokopyahin lang natin lagi sila. So ayan, ang labo ng videos natin. Hindi kasi na makita eh. Ayan, so 9 i-add natin sa ano ba yung baliktad tayo. Yung 5 i-add natin sa 9, ilan? 14. So ayan, 14 ang ating sagot. Tsaka i-minus na natin yan ng 2 squared divided by 2, close the brackets, times 4. So ayan, so kokopyahin lang natin sila lagi. So ayan, so meron na tayo ditong 14 minus 2 squared divided by 2 times 4. So ayan, so ano yung uunahin natin dito? So yung exponent. So ayan, itong nasa gitna ng ng minus at saka divide. So itong nasa may pala nasa may katabi ng subtraction tapos division, itong 2 squared na to na exponent. So kokopyahin ulit natin tong bracket. So 14 minus ito guys so itong 2 squared natin na exponent ay magiging 2 times 2. Ano ba yan? 2 times 2 ilan? 4. So ayan, 4 dito, tapos divided by 2. Kokopyahin lang natin sila lagi. Ayan, times 4. So nasa labas pa rin yung natin, yung times 4 natin, tapos yung mga tatlong numbers natin, tapos dalawang operations natin na subtraction tsaka division ay nasa loob pa rin yan ng bracket. So ano yung uunahin natin dito? So meron na tayo ditong 14 minus 4 divided by 2 times 4. So ano yung uunahin natin dito? Syempre yung division. So ayan, division yun yung uunahin natin. So kokopyahin ulit natin yung yung brackets natin. At saka kokopyahin natin yung 14 i-minus. So 2 divided by pala ba yan? Baliktad na naman tayo. So okay lang yan guys. So 4 divided by 2, ilang 2 ang mayroon sa 4? Dalawa pa rin. So ayan, dalawa, 2. Tapos close the brackets pa rin. So times 4. Ayan, so hindi pa tayo tapos guys. So meron na tayong 14 minus 2 times 4. So yung times 4 pa lang natin ay nasa labas pa lang. Tapos yung 14 minus 2 natin ay nasa loob pa rin yan ng ng bracket. So ayan. So ano yung uunahin natin dito? Yung nasa loob ng bracket. So yung 14 minus 2. So 14 minus 2 ilan? 12. So ayan, 12 ang ating sagot, 12. At saka tanggalin na natin yung parenthesis kasi tapos na natin gamitin yung exponent at saka yung parenthesis, at saka tapos na rin natin gamitin yung bracket. So ayan, so kokopyahin na rin natin tong times 4. So ayan, times 4. Ayan. So ayan na guys, so naging isa na lang yung operations natin, times na lang. So meron tayong 12 times 4. So 12 times 4, yung 12 i-multiply natin yan sa 4, ilan? 48. So ayan, 48. Ito na ang final answer natin, 48. So isulat nga natin dito yung equal natin, 48. Ito na ang final answer natin, 48. So ayan. So question number 2 tayo ngayon guys. So ayan, so meron tayo ditong 8 divided by 4 squared minus, open the parenthesis, 2 plus 6 times 3, close the parenthesis, 3 squared divided by 3 minus 1. So ayan, so ano yung uunahin natin dito Okay, sa number 2 tayo. Ganun ulit yung gagawin natin katulad sa number 1. So ano yung uunahin natin dito? Yung nasa loob pa rin ng parenthesis. So itong tatlong numbers na to na meron tayong dalawang operations, addition tapos multiplication. So kokopyahin lang natin yung exponent natin kasi GEMDAS kasi to GEMDAS. So inuna yung letter G. GEMDAS, ang ibig sabihin ng GEMDAS grouping. Ibig sabihin ng grouping symbols na yun ayun yung parenthesis niya. So pero may kasama pa rin yung bracket. So ayan. So ang uunahin natin dito yung nasa loob ng parenthesis. So itong 2 plus 6 times 3. So ayan, so wait lang, ang labo na ng videos natin. Dahil nabubulol tayo sa video, dahan-dahan lang tapat yung natin.
salita natin. So ayan, so isusulat natin tong bracket. So kokopyahin lang natin sila. So 8 plus 4 squared minus open parenthesis. So ayan, so nandito na tayo. So nasulat lang na muna natin yung parenthesis natin ngayon. So ano yung uunahin natin dito? Sa may 2 plus 6 times 3, ano yung inuna dito? Parang m dash lang to ha, m dash lang to. So yung multiplication, so multiplication yung uunahin natin. So 6 times 3 ilan? 18. So kokopyahin lang natin yung 2 plus tsaka isulat na natin yung ating sagot na 18 kasi hindi na isasali tong 6 at tsaka yung 3 kasi ang sagot na natin ay 18 kasi nagmultiply na tayo sa 6 at tsaka 3. So kopyahin natin tong 2 plus. So ayan, ano ba yun guys? So i-close ulit natin yan ng parenthesis. So ayan, so ilagyan natin ng bracket, kopyahin natin yung 3 squared divided by 3 minus 1. So ayan, ito na yung ano natin, ito na yung ano natin. So 8 plus 4 squared minus open the parenthesis 2 plus 18 close the parenthesis 3 squared divided by 3 minus 1. So ayan, ayan. So ano muna yung uunahin natin dito? Ano yung uunahin natin? So bago na muna yung exponent. So ang uunahin na muna natin dito yung nasa loob ulit ng parenthesis. So ayan yung ano natin, yung 2 plus 18. So ayan, 2 plus 18. So bago na muna natin anuin yung exponent natin, unahin muna lagi natin yung nasa loob. Ano ba yan? Uunahin na muna natin lagi yung nasa loob ng parenthesis. So ayan yung 2 plus 18. So bago yung ano, bago yung exponent natin. So ayan, so kokopyahin natin yung ulit yung ano natin, brackets. Lagi lang natin kokopyahin. Ayan, kahit di pa natin sila nagamit. Tsaka ito na. So 2 plus 18 ilan? 20. So magiging positive 20 siya. So ayan, positive 20. Ayan, so iano na natin yan ng ano, bracket. So 3 squared divided by 3 minus 1. So meron na tayo ditong ano, 8 plus 4 squared minus 20, 3 squared divided by 3 minus 1. So ayan, so ano yung uunahin natin dito? Kaya dahil tapos na natin gamitin dito yung ano natin, yung parenthesis natin, ano na yung uunahin natin? Yung exponent na. So ayan, exponent na yung uunahin natin dito. So ayan, exponent. So kopyahin ulit natin tong brackets. So ayan, ano ba yan, nalabo ng videos natin. Kopyahin natin yung ano, yung brackets at saka kopyahin natin yung 8. So ayan, so wag natin kalimutan na meron tayong exponent dito sa may katabi ng 4 na to. So ang tinatawag kasi natin sa number 4 na yan ay base, tapos ito yung kanyang sarili. So ayan, so kasi kung ilang 4 daw yung i-multiply mo, ito yung kanyang sarili. Exponent kasi siya. So ayan, ano ba yun guys, no? So kasi itong 2 na to, dalawa yan, dalawa yung nasa ano niya. So itong 4 ay magiging dalawa yan na i-multiply natin, magiging 4 times 4. So 4 times 4 ilan? 16. So ayan, 16 minus 20 3 squared. So ito pa rin yung kokopyahin natin. So pwede na rin naman guys na isama na natin tong ano, yung isang exponent natin na kahit hindi pa rin kahit di pa natin sinama tong ano natin, yung exponent natin na isang 3 squared, pwede pa rin yun, pwede. So i-divide natin sa 3 yan, minus 1. So ayan, so meron na tayo ditong 8 plus 16 minus 20, 3 squared divided by 3 minus 1. So ayan, so ito na guys ha. Ayan, so ayan guys, so ano yung uunahin natin dito? Yung ano, yung nasa loob ng brackets. So ayan, tsaka isama na rin natin yung ano, yung 3 squared natin na exponent. So ayan, ito, isama na rin natin yan. So pwede naman iba-iba yung solve nyo, pero tama pa rin naman yung sagot nyo, diba? So ayan, so lagyan ulit natin yan ng brackets.
So ano yung uunahin natin dito, yung subtraction ba, yung addition? So syempre yung addition. So 8 plus 16 ilan? 24. So ayan, so magiging positive 24 talaga, no, kasi magkabaliktad sila, kasi naging positive 24 siya. So tsaka minus natin sa 20, lagyan natin ng brackets. At tsaka ano na rin natin, isama na rin natin to. Ayan, isama na rin natin to. So 3 squared magiging 3 times 9. Ano ba yan? 3 squared magiging 3 times 3. So ang magiging sagot ay 9. So ayan, 9 divided by 3 minus 1. So napakahaba na na-solve natin. Simula tayo sa taas kaganina hanggang sa baba na tayo. Nakalimang palapag na tayo dito, oh. Nakalimang ano na tayo. So ayan na guys, ito na lang ang natitira sa atin. So ayan. So 24 minus 20, tapos 9 divided by 3 minus 1, kasi dahil wala tayo ditong isang operation. So ayan, sa may ano, sa may dito sa may gitna ng ano na to, sa may gitna ng close the brackets, kasi wala tayo ditong isang operation. So gagawin na lang natin siyang multiplication. So ayan, yung operation na multiplications. Kaya dahil wala tayo ditong ano ano ba yan, wala, kasi dahil wala tayo ditong operation sa may 9 at saka sa loob ng parenthesis na 20, kaya dahil wala tayong operations dito, so ang uunahin na muna natin dito yung ano, yung nasa loob ng brackets. So ayan, so 24 i-minus natin sa 20, ilan? 4. So ayan, 4 ang ating sagot, 4. At saka isulat na natin yung times natin ngayon. So times 9 divided by 3 minus 1. So ayan, kaya dahil wala ditong isang operations guys, ayan, kaya dahil wala ditong operations ay ano na lang, ang ginamit na lang natin ay multiplication. So ayan, multiplication tayo. Ayan, so ito na guys, so naging MDAS na silang 4. So ayan, so may tatlo na tayo ditong operation, multiplication, tapos ano, division at subtraction. So ayan, so meron tayong 4 times 9 divided by 3 minus 1. So ayan, teka lang guys, pala ang sasabihin ko sa inyo, kaya dahil wala tayong mapilian dito kung ano yung ano, kasi dahil hindi natin muna isasama yung subtraction dito, ang pinipili kasi lagi natin dito yung multiplication at saka division, kasi ang sabi kasi sa akin ni teacher ko na ang pwede lang daw muna unahin ay yung multiplication bago division. So pwede rin naman talaga ano, division na muna yung unahin natin, or sabi ni teacher pwede rin naman unahin yung multiplication bago division. So ano na muna ba yung uunahin natin? So try kaya na muna natin unahin yung multiply. So ayan, so itetestingin natin, so itry natin unahin yung multiply. So ayan, so meron tayong ano, so wag na muna natin unahin tong ano, yung division. So multiplication na muna tayo. So ayan, kasi ang sinabi naman din kasi sa akin ni teacher ko na pwede mo unahin yung multiplication bago division, at saka magkabaliktaran, pwede mo rin unahin yung division tapos bago yung multiplication. So ano ba talaga dito yung uunahin ko na operation? So ano na muna yung uunahin natin? So try na muna kaya natin multiplication. So ayan, multiplication na muna tayo. So kasi naman ganun naman din talaga, pag inuna mo pa rin yung division, ayun ang sagot mo. Tapos pag inuna mo yung multiplication, ayun pa rin ang sagot mo. Pareho lang naman din yung sagot mo eh. So ano ba yung uunahin natin dito? Syempre yung division pa rin talaga. So division talaga yung inuuna dito. Nakita ko sa YouTube bakit sinabi ni teacher ko na multiplication yung uunahin dito. Ano ba talaga yung uunahin natin dito? MDAS na lang kasi to. Ito na lang ang natitira natin MDAS na lang. So ano ba talaga? I-comment mo nga dyan kung ano yung gusto nating unahin dito na operation. So ayan, ano yung gusto nating unahin dito? So sabi daw kasi ni teacher ko ay i-try na natin. So i-try natin to sa multiplication. So ayan, so sa multiplication ba tayo? I-try kaya natin to sa multiplication. Gusto natin ba? Syempre, sige, sa multiplication na muna tayo. So unahin muna natin yung multiplication. So 4 times 9 ilan?
36. So ayan, so sabi kasi ni teacher sa akin ay uunahin pa rin pala yung ano, yung multiplication. So pwede rin naman unahin yung division, pero ano, kahit okay lang yan na kahit alin sa dalawa yung uunahin mo. So yung division ba, yung subtraction, hindi ano ba yan, yung ano, yung multiplication, kahit saan silang dalawang ano, papipilian mo kung ano yung nauna dito. So pwede rin naman ano, ang uunahin mo dito ay multiplication tapos division, yun dapat yung uunahin mo. So unahin na lang natin yung division, so unahin na lang natin yan. So ayan, so meron tayong 4 times 9, ilan? 36. So tinry natin unahin yung ano, yung multiplication. Tinry natin unahin yung multiplication, guys, ha. So 36 ang ating sagot. I-minus natin sa ano, i-divide pala natin sa 3, tapos kopyahin natin yung minus 1. So ayan, so meron na tayong 36 divided by 3 minus 1. So ano yung uunahin natin dito? Yung division. So ayan, yung division na tayo. So 36 i-divide natin sa 3, ilan? 12. So ayan, 12 ang ating sagot, at saka i-subtract na natin yan ng 1. Ang magiging sagot natin ay 11. So ayan, so i-try kaya natin magkabaliktad. So ayan, magkabaliktad. So kopyahin natin tong ano, kopyahin natin yung 4 times 9 divided by 3 minus 1. So ito kasi yung gagawin natin. So kasi kaganina nag-solve tayo. Ito ngayon ngayon to. So inuna natin yung ano, yung multiplication na 4 times 9 divided by 3 minus 1. So inuna natin yung multiplication dito. Ang sagot ay 36. Dinivide natin sa 3, 12 ang sagot. Tsaka sinubtract natin ng isa, 11. So i-try natin sa division. So unahin natin yung division. So ito na muna. So kopyahin natin yung 4 times, tapos i-divide natin yung 9 sa 3. So ayan, so 9 divided by 3, 3 ang sagot. Tapos i-minus natin sa 1. So multiplication yung nauna. So 4 times 3, ilan? 12. I-minus natin sa 1, 11 pa rin talaga ang sagot dito. Depende sa kanilang dalawa. Same sila. Ayan, tignan mo, same. So ano ba talaga yung uunahin sa dalawa? Multiplication ba o division? So i-comment mo nga talaga dyan ko. Kaya dahil ayan, magkapareho yung sagot na 11, no? So pwede rin naman unahin mo yung division dyan, o pwede rin naman unahin mo yung multiplication, kahit alin sa kanilang dalawa. So ayan, na operations. So kasi pwede mo rin naman unahin yung ano, yung division. So ayan, division na lang yung uunahin mo. So multiplication naman yung pwede. Sabi kasi sa akin ni teacher ko, yung multiplication daw muna uunahin bago yung division. Kaya yan, dahil same sila, same, 11, same sila. Ano ba yan, umabot na tayo ng 22 minutes. So ang final answer na natin dito ay 11. So ayan, ito pa rin yung final answer natin, 11. So ayan, i-comment mo nga sa akin kung tama tayo. So kasi kaganina inuna natin yung multiplication, 11 pa rin yung sagot natin. So 4 times 9 divided by 3 minus 1, 11 pa rin ang sagot natin kahit inuna natin yung multiplication. So ito naman din yung isa natin, inuna natin yung division. So 4 times 9 divided by 3 minus 1, kahit inuna natin yung division dito, 11 pa rin ang sagot natin. Magkapareho talaga sila ng answers. So ayan, so yun guys, so pwede rin naman talaga ganun, kahit okay lang naman kasi pareho kasi yung sagot, pareho. Pag inuna natin yung division at saka ano, bago yung multiplication, at saka inuna agad natin yung division bago yung multiplication, pati inuna agad natin yung ano, yung multiplication bago division. So ganun talaga, pero bakit kaya pareho yung sagot nila? So ayun pa rin ang tamang sagot natin, 11. Ayan, 11. Check tong isa, check tong isa. Ayan, ganun lang mag GEMDAS.